50-50 po ang mga comments po ninyo. Lahat po na yan granted ay naniniwala na si Marduk ay isang Diyos sa mandirigma. Ipinakita ni Moises na ang tunay na Diyos ang may control sa lahat. Bago po ako magpatuloy sa ating devotion ngayong araw na ito, ay ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagdedesisyon sa mga comments po ninyo patungkol po dun sa hiling ko po na kung ako ba ay uuwi, hihintayin ko na lang po ang aking exit next year. So 50-50 po ang mga comments po ninyo. Lahat po na yan ay granted. At sa ngayon po ay nakapag-desisyon na rin po ako. Ganun din ang aking asawa at mga anak na hintayin ko na lang po ang exit. Panuulit ko po, salamat po sa inyo at iginagalang ko po lahat ang inyong mga opinion para sa akin. So ngayon po ay ito pong ating devotion ay may kaugnayan po kay Moises, at so kaya ang title po natin ay Moses and Monster. Matagpuan po natin sa Genesis chapter 1 verse 3 na ganito ang sinasabi. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon niya. Anyway, dito po ay papadilim na po. At hapon na po dito. At kasalukuyan din pong sala ng ating mga kapatid na Muslim dito. Ayon sa kasaysayan, si Moises na pinamunuan ng Diyos ay naunawaan na ang manunulat ng unang 5 aklat ng Biblia. Lumaki bilang bahagi ng maharlikang pamilya sa Ehipto. Si Moises ay isang batang Hebreo na inampon ng anak na babae ng hari. Matagpo sa Exodus chapter 2. Ito naman po ay alam po natin na dahil sa nagkagulo ang mga panahon na yon ay kaya napulot po siya ng isang anak ng isang hari. At habang si Moises ay naninirahan doon sa Ehipto, ay tinuruan po siya ng maraming mga alamat o yung myth tungkol sa pinagmula ng mundo. At ito nga po yung tinatawag na yung monster o yung mga kwento o yung alamat. At idinadiver tayo doon sa tunay na talagang may likha na binanggit po sa Genesis na ito. Halimbawa, ang isang lumang alamat ng Mesopotamian ay naniniwala na si Marduk ay isang Diyos sa mandirigma at nakikipaglaban kay Tiamat, isang halimaw na namamahala sa magulong dagat. Natalo po ngayon ni Marduk si Tiamat at naglabas ng kaayusan mula sa kaguluhan. Ibig sabihin, si Marduk ay sinasabi nilang siya ngayon ang naging warrior o naging Diyos ng kapayapaan. Nakikita natin ang malalakas na tubig, ngunit hindi ito inilalarawan bilang isang Diyos o isang monster. Sila ay bahagi lamang ng mundong nilikha ng Diyos, tulad ng liwanag at ang mga kabundukan at mga kakahuyan ay tubig. Ito po ay nilikha ng ating Panginoon Diyos. Sinasabi ng Diyos, tubig kung saan sila maaaring pumunta, kung saan sila hindi maaaring pumunta, at kayang banggitin ng Panginoon Diyos at utusan kung saan man ito magpupunta. Tulad po na nangyari kay Moises noon doon sa hinati yung dagat, hindi naman po yung tungkod ang may kapangyarihan doon, kundi ang Diyos mismo ang nag-utos doon sa tubig upang ito'y mahati at makadaan ng mga tao. Matagpuan sa Kawikaan chapter 8 verses 12 to 31. Inyo pong tingnan doon. Ipinakikita ni Moises na ang tunay na Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay, sa mga alamat at myth tungkol sa paglikha ay palaging walang katiyakan kung ang mga Diyos ay isang tao ay maaaring pigilan ng puwersa ng kaguluhan. Ang mga sinaunang Egyptian o halimbawa ay naniniwala na mga kanilang Diyos ng araw na sira ay kailangan bumaba sa underworld gabi-gabi upang
talunin ang dakilang ahas na si Upapis. Kung hindi, mawawasak ang kaayusan ng mundo. Isipin nyo po mga kapatid at mga magulang, yung mga ganitong alamat na ikinukwento na hindi natin dapat paniwalaan dahil nagsasabi na sila ang may kontrol at nakakapag natatalo nila o sila ay nagiging naitatampok o naitataas o ay kahangalan sa ating Panginoon. Ngunit sa aklat ng Genesis, ang Diyos ay lumikha at gumagawa ng kapayapaan, hindi sa pamamagitan ng labanan kundi sa isang salita. Walang ibang makapangyarihan o magiging isang Diyos doon. Ang nilikha ay isang tunay na Diyos tulad ng kamatayan. Ang Diyos ang may akda at siya lamang ang may kontrol ng ito. Kaya mga kapatid, ang buhay natin, ang Diyos dapat natin pairalin at huwag tayong maniwala sa kanumang alamat na siyang nagsasabi na siya ang mas mabuti, katulad ng mga example na binanggit po natin na ito sa banal na kasulatan. At salamat po muli sa inyong pakikiramay, pagdadalamhati. Nawa kontrolin tayo ng ating Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen at amen.